Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Minsan may mga pangarap tayo na pinipilit natin tuparin, pero kahit ano ang gawin mo ay baka talagang hindi ito para sa'yo. Pero paano kung mabigyan ka ng pagkakataon na tuparin ang pangarap mo, pero sa ibang paraan? Tatanggapin mo ba kahit may kapalit? Ako ang ligaw na kaluluwa, at may ikukwento ako sa'yo. Alam kong kakaiba ito. Baka nga nakakatakot. Pero kapag isa kang walang trabahong na aktres sa dito sa Manila, mas kumikita ka sa kakaibang trabaho kesa sa maghintay ng sweldo sa restaurant o mga role sa mga commercial. Hindi ko inisip na ganito ang magiging buhay ko. Dati, hinahabol ko ang auditions, gumagawa ng regional theater, TV commercials, o paminsan-minsang student film. Akala ko kakayanin ko. Pero pagkatapos ng isang taon ng katahimikan, ng paghihintay sa telepono, ng pag-asang may tatawag na hindi dumating, nauubos ang ipon ko. Kinailangan kong bumalik sa bahay ng magulang ko. At doon ko nakita ang isang post sa Facebook. Kailangan namin ng mga actors para magdalamhati. Kailangan magpakita ng emosyon kapag sinenyasan. Cash agad. Nag-message ako agad sa nag-post. Dumating ako sa Kenny Funeral Services nang hindi alam kung ano ang aasahan. Mababang building, nakatago sa pagitan ng payday loan office at saradong convenience store. Ang neon sign sa labas ay mahinang kumikislap, ang klase ng kislap na masakit sa mata. Wala namang kakaiba. Si Kenny lang, payat, parang balat at buto ang muka, kulay abo ang mata na parang hindi nakatutok, at may amoy ng sigarilyo na parang hindi na nawawala. Hindi siya ngumiti. Wala siyang tinanong. Iniabot niya sa akin ang isang nakatiklop na papel na may oras ng serbisyo at sabi, "Pumunta ka, umiyak ka, huwag kang magtanong." Gusto ng pamilya na maramdaman na mahalaga ang kanilang mahal sa buhay. Diyan papasok ang kumpanya Katin. Ang unang funeral ay nakakailang. Isang babae na nasa kanyang 70s, cancer. Ang mga anak niya ay nagtipon, nagbubulungan, nayayakap ang mga larawan, hinahaplos ang kabaong. Umupo ako sa harap, may hawak na tissue, sinusubukang huwag sobrahan. Sinusubukang umiyak ng tama nang hindi katawa-tawa. Sumakit ang dibdib ko. Unti-unti ang luha, tapos biglang dumaloy, hanggang basa na ang mukha ko at nanginginig ang kamay ko sa hawak na tissue. Mali ang pakiramdam, pero may kakaibang kasiyahan. Tinutulungan ko sila, kahit sa maliit na paraan. Pinaparamdam na totoo ang kalungkutan, hindi lang sa pamilya nila, kundi para sa ibang tao din. Mahaba ang unang araw, pero habang nagwawakas, iniabot sa akin ni Kenny ang sobre na may pera. Nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ginhawa. Pagkalipas ng ilang funeral, nasanay na ako sa ritmo. Dumating, magpunta sa harap, umupo, punasan ng luha, magbigay ng aliw kapag may lumapit na kamag-anak. May nagpapasalamat, minsan yakap, minsan tapik sa balikat. Hindi ko kilala ang namatay, pero hindi iyon mahalaga. Hindi ako nagtatanong. Si Kenny, hindi rin. May mga araw na mali pa rin ang pakiramdam ko. Sumisikip ang dibdib ko tuwing makikita ko ang kabaong o kapag may umuungol ng iyak sa maliit na bulwagan. Minsan pakiramdam ko hindi ako nararapat doon. Parang dayuhan sa kalungkutan ng iba. Pero kadalasan, sapat na ang pera para mapawi ang pakiramdam na iyon. Nagsimula akong makapangsin ng mga bagay, hindi tungkol sa funeral mismo, kundi sa routine. Kung paano tahimik na gumagalaw si Kenny sa pagitan ng mga silid, sinusuri ang schedule, inaayos ang mga bulaklak, nagtatala ng mga gastos. Kung paano ang parehong cleaning crew ay dumarating tuwing umaga,
nagwawalis at nagpupunas kahit walang nag-utos. At saka, may isang lalaki, matangkad, payat, palaging nakatayo sa kabilang kalye, sa labas ng mga bintana, naninigarilyo o humihigop ng beer. Hindi siya pumapasok, hindi nagsasalita, pinapanood lang. Sinabi ko sa sarili ko na kapitbahay lang siya, pero palagi siyang naroroon. Unti-unti, pilit kong hindi siya pinansin. Kailangan kong mag-focus sa pag-iyak, tissue, at pagbibigay aliw. Nakakapagod. Mahahabang oras, mainit at tahimik ang mga silid, mabigat ang amoy ng bulaklak. Nasadsad ako sa routine, halos nakalimutan ang lalaki sa labas. Lumipas ang mga linggo. Nagpatuloy ang pattern. Nasanay ako sa galaw, muka, at tahimik na expectations. May mga funeral na magulo, maingay at magulo. Ang iba naman tahimik at kakaunti. Hindi ko ito gaanong pinansin. Ginawa ko lamang trabaho ko. Umiyak, magbigay aliw, tanggapin ang pera. May mga tao na mula sa lahat ng uri ng buhay. Farmers, abogado, atleta, at mga ordinaryo na mga waiter at driver. Minsan, may isa pa na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero hindi ko makakalimutan ang isang doktor. Ilang magalang na salita. Walang drama. Pero napakakinis niya. Ang ganda ng pagsasalita. Naalala ko ang gwapo niyang mukha parang parte ng trabaho. May kakaiba sa kanya. Masyadong maayos, masyadong kalmado. Pero hindi ko ito pinansin ng husto. Isang linggo, nakita ko siyang muli sa commercial sa TV para sa isang sikat na facial wash. Nakangiti, perpektong ngipin, parehong muka, parehong boses. Natuwa ako pero agad bumagsak ang isipan ko. Nandoon siya sa funeral, maingat na umiiyak, nagbibigay ng pakiramay, nakatayo parang pamilya. Hindi siya doktor, gaya lang siya sa akin, aktres o aktor. Kung nagpapanggap siya, ibig sabihin, lahat ng tao sa maliit na kwarto ay maaaring binayaran din para naroon sila, kagaya ko. Binalikan ko ang bawat kakaibang funeral sa isip ko. Ang matigas na postura, ang rehearsed na linya, ang paraan na walang nagtatanong kung sino ako o sino pa man. Doon ko naintindihan. May ilang funeral na fake. Lahat ng tao sa kwarto, actor or actress lang. Totoo ang mga katawan, pero staged ang kalungkutan. Sa susunod na ilang araw, pumunta pa rin ako sa trabaho, pero bumabalik-balik sa isip ko ang peking funeral. May kakaibang pakiramdam. Mas mahigpit kong pinagmamasdan ng mga bisita, kung paano sila nagkatinginan kapag akala nila walang nakatingin. Laging selyadong kabaong, paano tumatagal ang kamay ni Kenny sa takip ng sandali lamang. Sinimulan kong suriin ang mga pangalan online. Obituaries, social media, wala. Parang hindi nag-e-exist ng mga tao sa labas ng funeral home. Doon ko nakita ang matangkad na lalaki muli, nakatayo sa karaniwang lugar sa kabilang kalye, nanunood. Hindi ang buong funeral home, kundi ang piling serbisyo. Tahimik, nakatuon ang pansin niya, maingat, dahan-dahan, unti-unting naintindihan ko. Hindi siya kapitbahay. Hindi siya malayong kamag-anak. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng funeral. Ang tahimik na serbisyo, ang nawawalang mga tao sa balita sa TV, ang maingat na paghawak ni Kenny sa mga katawan, lahat umiikot sa kanya. Pinatay niya ang mga tao sa mga kabaong, kaya walang ibang nakakaalam. Kaya kailangan ng kalungkutan na gawa-gawa lang. Gusto niya ang ritual para sa sarili niya. At si Kenny, siya ang katuwang, binayaran para alagaan ng mga katawan, iproseso ang cremation at panatilihing tahimik ang sikreto.
na naigang takot sa tiyan ko. Bawat luha na naiyak ko, bawat salita ng aliw, bawat tissue, bahagi lahat ng laro niya, bahagi ng malikot na ritual. Naintindihan ko na ako'y naging bahagi ng palabas ng isang mamamatay tao. At ang lalaki sa labas, hindi lang nanonood, siya ang direktor. Nag-resign ako kinabukasan. Sinabi kay Kenny na hindi ko na kayang gawin. Hindi siya nagtanong, ngumiti lang siya ng patag. Para bang hinihintay niya lang na sabihin ko iyon. Pupunta ako sa pulis bukas. Aayusin ko ito. Pero ngayong gabi ay kakaiba. Nakakarinig ako ng kakaibang tunog sa labas ng bahay ko. Minsan, tiyak akong nakita ko siya. Ang matangkad na lalaki. Nasa kabilang kalsada ng bahay ko. Pero ngayon, may iba sa itsura niya. Hindi siya nagyoyosi. Hindi siya tumutungga ng beer. Nakatayo lang siya sa labas. Nakaitim na barong. Ang bahay ko ngayon ay may kakaibang amoy, parang nabubulok na karne. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang mukha niya. Nakangiti na siya ngayon. Ang bibig niya ay puno ng matatalim na pangil, parang mga karayom na nakabaon sa gilid niya. At ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya, umiilaw ng kulay dilaw. Hindi ako magsisinungaling na natatakot ako. Nag-aalala lang dahil alam ko na ang susunod. Kakailanganin nilang kumuha ng mga actors para umiyak sa funeral ko. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.